Yan, for today's video, magandang umaga po uli. Ako nga po pala uli si Erwin Sivera ng Art of Field 2. So meron na naman tayo ditong property na pinabablog po sa atin ng ating sealer. So ito po ang property na ito ay may sukat na 10,088 square meter po ano. So nasa 1 hektarya lang po ito mahigit. So kagandahan po nito, ang property na ito ay malapit lang po tayo sa town proper ng Lopez. At kagandahan po ay marami po tayo dito mga kapitbahay sa lugar na ito. Dahil ito po ay tabing-tabi ng provincial road ang property na pinabibinta po sa atin ano. So napakaganda po ng property ito. Samahan niyo po ako sa pagpasok sa loob ng property ito at i-check po natin ang mga kung ano nilalaman ng loob ng property. At dito naman po sa kuryente wala naman po tayong magiging problema. Meron din tayong cellphone signal. Ayan, kung makikita po niyo na yan lang po ang poste sa harap, pwede po tayo dito magtayo ng bahay o business man dito sa area po ng property na to no. Ito po ay bali meron po tayo ditong frontage. So bali magwa-widening pa po itong area na to. So kakain pa po tayo hanggang sa loob na yun ng widening. Ano po, papakita ko sa inyo yung pinakang frontage po nito. Sa ngayon po, bali ang frontage nito ay nasa 40 meters frontage po. Hanggang doon po sa may unahan na yun, kung papansin po nyo, unahan ng motor na yan, yan na po. So ang pinakang widening po niyan, pumasok pa tayo sa loob na yan. Bali, malaki pa po, nasa 5 meters pa po ang ipapasok natin dito sa loob po ng property na ito. So yan po ay may sukat na, isang diretso po na yan, ang widening po niyan. So kagandahan po nito, ang property ito ay clean title. So bali ito po ay sa buwis, sa amilyar, ready to transfer. Ang kagandahan po nito, mismong second owner na po ang mismo nakapangalan dito sa property to. So bali ito po ay nabili na nung nakapagpa-title po ano. Kagandahan po nito ay malinis na po ang ating dokumento nito. Talagang ito po ay pambinta na ang property na 10,088. So 1 hektarya po mahigit no. Mapapansin po natin dito sa loob ng property na to, napakarami po niyang fruit berry na nilalaman. So mapapansin po natin dito guyaba no, langka, saging, mga nyug po nandito sa loob ng property. Yan, ito po ang pinakang nilalaman po ng loob ng property na to. Napakaganda po nito sa mga investment po na gusto ng ganitong property. Inyong mapapansin naman po ay talagang tabing-tabi po siya ng highway ano po, ng provincial. Yan, ito na po yung pinakang provincial highway na tabing-tabi po. Ayan, mapapansin po nyo may mga sasakyan po dito sa loob ng property na to. Sa gilid po ng ating property na pinabibinta na ito. Ayan, inyong mapapansin po. Ito na po yung area niya na pinakang reality po ng pagkalupa niya. So inyong mapapansin po ay dito ay medyo umakyat lang po tayo ng konti. Yung karsada yung mababa yung part na yan. So medyo nag-slope po tayo ng konti. Sisilipin po natin yung pinakang pagka-slope niya. Yan, so bali dito na po tayo nag-start sa may muhon na ito. Mapapansin po natin yan po yung pinakang original na muhon po niya no. Then tumuhog po tayo papunta doon sa may tabi po ng karsada. Bumaba naman po tayo sa may area na to. Yan, kung mapapansin po natin, yan medyo madamong yan, nasasakupan po ng ating property yan. So didiretsuhin ko naman po yung papunta dito sa area na ito, papunta naman po doon sa karsada. Then papasukin ko na po yung pinakang loob po ng property niya sa baba na po ano, para may paliwanag ko po sa inyo yung pinakang status po ng pagkalupa niya at yung nilalaman po ng loob ng property. Tara po, bali dito na ako dumaan sa pinakang taas para mapasilip ko po sa inyo yung kagandahan po ng property niya. So ito po ay medyo anhayan lang po yung pababa po niya. So dito po sa area na to medyo masukal, madamo, hindi po nalilinis ng nung nag-aabyad. Yan, mapapansin po nyo, napakaganda po ng bunga pa ng mga nyug po dito sa area na to. So kababaan pa po, kalakasan pa mamunga. Napakarami pa po nga bilang ng nilalaman ng nyug na to. So bali ang nilalaman po ng nyug nito, estimated mo natin ay nasa 250 kapuno pa. Then mapapansin natin dito, mayroon po dito mga kawayan, yung bamboo po, matitigas po siya. Pwede po siyang gawin nating pang kubo o bahay dito sa area ng ating property na 10,088 square meter. Ano po, yan. Mapapansin po nyo, napakaganda po ng bunga pa ng mga nyug at kalakasan pa po. Yan. Bali, dito na po tayo dumaan sa may area na to. So yun nga po palang maninibago sa ating bagong YouTube po na Art of Field 2. So yung pong isang YouTube natin na Art of Field, na marami na po tayo doon na nilalaman na properties. So bali yun po ay wala na, hindi na po namin ginagamit yun. So sa kadahilanan po siya ay nahack na. Yan. Kaya dito na po tayo sa bagong Art of Field 2. So paki-subscribe na lang po. Yung po mga baguhan pa lang dito, makikita naman po ninyo ang aming contact number dyan sa taas ng screen. Ang WhatsApp ng Viper po, pwede po kayo dyan na pumuntak sa aming
contact number na makikita nyo yan. Paki-subscribe na rin po ang ating bagong YouTube channel sa mga buyer po natin yan na lagi nag-aabang po ng aking mga bagong video. So ito na po yung panibago nating video na tabi po ng provincial highway. Ano po. Yan, dito po ay kagandahan ng nilalaman ng lupa niya. Dito po yung punong-puno po siya ng produktong niyog. So meron po tayong mga fruit bearing saging doon sa ilan-ilang puno po sa area na yon. So may mangga, anahaw. Andito na po yung kawayan na sinasabi ko sa inyo. Yan, bali papasukin ko po. Dito po ay may source naman tayo dito ng tubig. Meron din po tayong cellphone signal. So kagandahan po ng property na to, na andito na po lahat sa property ang ating hinahanap. So sa mga buyer po dyan na retired, tabing-tabi po ito ng ating provincial highway. Ano po. Message na po kayo sa aming WhatsApp and Viber po sa number na makikita nyo dyan. So dito po sa area na to, yung gubat-gubat na yan. So yan po ay nababoundaryhan tayo dyan. Ito pong area na to, ito po yung nasasakupan ng ating property na 10,088 yan. Mapapansin po nyo, talagang punong-puno po siya ng produkto na niyog. Yan. So bali dito po sa area na to, pupuntahan ko po yung pinakang boundary doon. Sisilip ko lang po sa inyo uli yung pinakang reality po ng lupa niya. Then dito po ay medyo pababa lang po ng konti, yung nag-anhayan lang po, pero mapapansin po natin ang area po ng pinakang property na ito ay talagang punong-puno po ng mga produkto na niyog at marami po tayong napapansin pang hardwood. Yan po yung matataas na hardwood na yan. So pupuntahan ko naman po dito yung pinakang muhon sa may boundary dito. Sa kabila naman po nakaratig na property. So kagandahan po nito, pag ito pong property na ito nabayaran natin itong 10,000 na ito, so babawi naman po tayo dito sa kadikit na property nito na kalapit po nito. So bali ito po ay yung kaboundaryhan nito 1 hektarya. So bali siya po ay pinagbibinta na. Ito pong bungad at tabi-tabi po ng provincial road, medyo ito po talaga ay may presyo sa ngayon. Yung 10,088 po hectares ay binibenta po sa atin ni seller ng 1.6 M po ano. Pero ito naman pong karatig na 1 hektarya dito, mababayaran po natin itong nasa pinakang bungad. So dito na lang po tayo babawi sa pinakang karatig po dahil ito naman po ay mura na pinagbibili. Yan. So dito po yung start nung pinakang muhon doon sa taas doon na pinuntahan natin kanina. Dito na po yung pinakang boundary naman yan. Nasa baba na po ako, no. Ito na po yung pinakang boundaryhan. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo na property na kadikit na 1 hektarya. Pinagclearingan na po ito. Wala na po siyang laman. Ito po ay pinagbibinta rin. So kung bababayaran po natin itong pinakang magandang property na po na ito, so dito na lang po tayo bumawi sa isang property dito na pinagbibinta ito po. Pero dito sa kabilang to, mapapansin po natin yan po ay punong-puno po dito ng nyug. Ito po yung 10,088 square meter. So yan po yung punong-puno po ng produkto na nyug. Yan, napapansin po natin, medyo masuka lang po. So bababain ko po doon sa pinakang area po doon na marami pong nilalaman para may pakita ko na po sa inyo pinakang loob po nitong property na to, no. Puntahan po natin. Ito po ay bagong harvest lang ng nyug, bagong kuha lang po, ano. Yan. So nandito na po tayo sa pinakang area po ng marami po niyan na nilalaman pang produkto ng nyug. So ito po ay harvest daw po nito ngayon ay nasa 4,000 kabuo po, ano. Ayan po, bago po pong pinagbunta na niyog. So napakaganda po ng property na to at napakarami pong produkto pa na nilalaman dito. Yan, kung inyo mapapansin po, kalakasan pamamunga ng nyug. So hanggang dun po sa area na yon. Yan pa, nakikita ko po sa inyo may mga pinag-aabunutan po ng niyog na yan. Yan po sinasakupan pa ng ating property. So dito po nakapansin natin ang kawayan po niya dito ay 1, 2, 3, 4. Then 5 puno po ng kawayan. Ito pa po yung 1 puno ng kawayan. Then sako pa po natin yung may hardwood na antipulong malaking puno na yun. So pababa po tayo sa area na yan. Basta itong punong-puno po ng produkto ng niyog na ito, ito po yung ating 10,088 square meter po na tabi-tabi po ng provincial highway, ano po. So bali lalabas na po ako doon sa pinakang karsada niya. So dito na po tayo sa pinakang baba. Pupuntahan po natin itong flat na area po ng property niyan. So ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na bagong kuha lang po ng harvest ng nyug, ano po. Bagong buo lang siya. So sa kabuuan po nito, natitira po dito tuwing 45 days, nakaka 8,000 po pesos. Meron pa naman po tayong produkto na makukuha dito sa property na ito dahil ito naman po ay hindi naman po siya inaagad ang pinakang bunga po niya ng niyog. Yan. Dito po ay na-flat na sa area na ito. Kagandahan po nitong area ng property na ito ay flat na po siya dito.
Yan. Bali pinupuntahan ko na po yung pinakang lupa niya, iniikot ko na po para mapakita sa inyo kahit medyo maputik at dito po sa Quezon ay panay po ang ulan sa panahon ngayon natin. Yan po yung mga kawayan kanina. So napakaganda pa po ng reality nito dito. So flat na flat po itong area na to. So yan po yung mga sinasabi ko sa inyo, mga karatig na bahayan po ano. Yan po yung tabi ng karsada na. Puro bahay na po yan. Kaya hindi na po tayo dito may inip. Gawa ng mayroon na po tayo dito mga karatig na bahay sa area ng property na ito na pinabibinta po sa atin na 10,000. Yan po. Bali dala po itong area na to ha. Itong nilalakaran po natin na ito. Dito po ay sako pa ng ating property. Napakaganda po nito sa mga investment po na buyer natin dyan na ganitong hanap, yung may mga edad na po. So napakaganda po nitong gawing mini farm. Ito po yung flat na area na po niya. Dating yung parang palaya na yung boss, sako pa yun? Hindi na. Yan, so yan tinuturo na po sa akin yung pinakang naglulukad po dito. Siya po yung pinakang kasama ko na pagpunta po dito sa loob ng property pagpasok ko po. Yan. Siya po yung pinakang kasama ko. Yan, iniikot ko na po sa inyo. Ito po ay punong-puno pa tayo ng produkto na niyog. So hanggang doon po sa area na yun, bumaba pa tayo doon sa pinakang dikit sa karsada. Yun na po yung pinakang reality niya. So mapapansin naman po natin dito, nasakop ito. Yan, makikita po natin yung pinagbunutan po ng niyog. So hanggang dito po sa area na ito ay pinagbunutan ng niyog. Nasasakupan po ito ng ating property. So gandang ganda po nito. At mayroon po tayong produkto na makukuha at dikit po tayo sa tabi ng provincial highway. Kagandahan po nito ay hindi na po tayo mamumroblema sa right of way. At meron po tayong frontage na nasa 40 meters frontage po ano. Yan. Ganda na po dito. Ito po talaga ay pwede nating gawing small farm. Maganda po dito magtayo ng negosyo sa area ng property na to. Yan. Dito rin po ay may dumaan na linya ng kuryente. Yan. Kung nyo mapapansin po, mayroong ayan, sa baba na yan, mayroon po dyan linya ng kuryente. Ibig sabihin may bahay pa po doon sa pinakang loob ng pinakang property na to. Kaya ang kalumpit na yan. Yan. So dito sa may area na to, makakakita po tayo dito mga ikis sa puno ng nyug. So mayroon pang puno ng kakalumpit ditong hardwood. So dito na po yung pinakang boundary niya, no. Ayan po, ikis din. So ito na po yung sinasakupan ng ating property. Yan pa ganyan po pataas. Papunta na po doon sa pinakang national road po ano. Yan, kagandahan po nitong property na to. Hindi na po tayo mainip. Inuulit ko. Mayroon po tayo ditong mga kapitbahay na. Yan po, yan taas na yan. Yan na po yung provincial road po ano. Nung ulit ko sa mga buyer po na magtatanong. So dito naman po ay mayroon tayo source ng tubig dito. Mayroon po tayo dito pwedeng maglagay tayo dito ng hukay na culvert. Yan. Yan. So dito po sa boundary ng ating property, so meron po dito na hukay. Ano po? Ito po yung pinakang hukay po niya na Jeepmatic. Yan. Patungo naman po siya doon sa taas, doon sa bahayan po doon sa tabi ng kalsada. So meron din naman po tayong source ng tubig sa ating property. So meron din po tayo dito yan, may sapa po tayong maliit diyan sa loob, pinakang loob po ng property. So dala na po natin yan. Kaya may start po ng nyug na yan. So dito na po ako ikot sa kabila. Medyo maputik po. Ito naman po yung gubat-gubat pa na nadadala ng ating 10,880 square meter po ano. Yan. So dala po yan part na ito. Yan, may mga damo pong ito. Yun naman pong karatig na property. So bali maganda naman po yung pinakakaratig niya. Marami na po siyang tanim. Ganito rin po ang ating gagawin dito sa property na ito pag gusto po natin itong i-avail. So madali lang naman po itong i-develop. Pwede po natin siyang ipalinis. Marami naman po siyang nilalaman pang produkto ng niyog na ating makukuha. Yan. Ito po ay nasasakupan pa ng atin property. Ito po yan. Meron po tayo mapapansin dyan mga nahaw, pampagawa po ng ating bahay kubo. So meron din po tayo mga hardwood. Ayan. Pwede po tayo dito magpagawa ng bahay. So ito na po yung matataas nating niyog na magaganda po mamunga. Yan. Ito po yung medyo flat na area. Then paakyat na po tayo ng konti. Then mapapansin po natin sa may taas na yun, may bahay po. Yan po ay tabi na ng provincial highway. Yan, bali tara po sa pinakang bungad naman ng pinakang frontage po niya. Pupuntahan ko naman. Yan, so bali palabas na po ako sa kalsada. Yan po taas na yan. Yan po yung highway na. Ito na po yung sakop ng ating property. Yan.
Papansin po natin dyan, meron tayo dyan fruit bearing langka. Yan. Doon ay marami pang puno na ng mangga sa area na yun. Ayan po, pupunta na po ako doon sa pinakang karsada niya. Yan. So andito na po ako sa pinakang provincial highway. Ano po, ito na yung sinasabi ko sa inyo, nakalabas na po ako. Diyan po ako galing sa pinakang loob po ng property na yan. Yan, kung yung mapansin po, dyan ako nang galing. So ito na po yung pinakang nasasakupan niya ng frontage po, no? Hanggang doon po sa may unahan na yun, yun po yung pinakang magiging frontage po niya. Bali pa baba po sa pinakang loob ng property. Yan, dito po ay napakarami po dumadaan dito yung mga pampasahirong jeep na galing po sa Binavista. Katulad po ito, Lopez Binavista. Yan po yung nanggagaling po sa bayan ng Binavista. Papunta naman po sa bayan ng Lopez po, sa town proper po ng pinakang Lopez, Quezon. Yan, so maraming salamat po sa mga ating mga viewers na lagi po nakasubaybay sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.